Please, sa The Preacher's Pulpit. Subscribe ka na dun, sir, di ba? The Preacher's Pulpit. Naka 10 HD na po kasi doon, 1080 HD po doon. So, hindi po siya malabo pagdating sa ating live streaming. Meron po ako doon mga. Salamat kay Sister Esther na palaging cameraman natin. 2 Kings chapter 5 verse 20 hanggang 27. The Bible says, "But Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, Behold, my master hath spared Naaman, this Syrian, is in not receiving at his hands that which he brought, but as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him." So Gehazi followed after Naaman, and when Naaman saw him running after him, he lighted down from the chariot to meet him and said, "Is all well?" Everybody say, "Is all well?" Sa other translation nakalagay dyan, "Is everything all right?" Verse 22, "And he said, All is well. My master hath sent me, saying, Behold, even now there be come to me from Mount Ephraim 2 young men of the sons of the prophets. Give them, I pray thee, a talent of silver and 2 changes of garments." Verse 23, nakakasunod kayo mga kapatid? "And Naaman said, Be content, take 2 talents, and he urged him, and bound 2 talents of silver in 2 bags, with 2 changes of garments, and laid them upon 2 of his servants, and they bare them before him. And when he came to the tower, he took them from their hand, and bestowed them in the house, and he let them, he let the men go, and they departed. But he went in and stood before his master, and Elijah said unto him, Whence comest thou, Gehazi?" Sa ibang translation, "Where have you been, Gehazi?" And he said, "Thy servant went no whither." Baga nagsinungaling na si Gehazi, mga kapatid. And he said unto him, "Went not mine heart with thee, when the man turned again from his chariots to meet thee? Is it a time to receive money and to receive garments, and olive yards, and vineyards, and sheep, oxen, and men servants, and maid servants? And last but not the least, the leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee, and thou thy seed forever." And he went out from his presence, a leper as white as snow. Once again, the leprosy therefore of Naaman. Yung ketong ni Naaman ay lumipat po sa servant ni Elisha na si Gehazi. "The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee, and unto thy seed forever." Forever na yung keto. "And he went out from his presence, a leper as white as snow." Pamamagatan po ang mensahe ng ating Panginoon nagsasabing, standing pure in a corrupt world. Standing pure in a corrupt world. Let's bow down our head and let us pray. Lord Jesus, makapangyarihan ka. Sumaamin nawa, Lord God, ang mga salita at kapangyarihan mo, O Diyos. Kasihan mo ng iyong banal na Espiritu Santo, Ama, ang mga salita mo. Anoint thy servant, anoint my lips, O God. Lahat po ng lalabas sa aking labi ay maging pagpapala sa lahat ng tatanggap, Panginoong Hesus, ng salita mo. Be with us today, Lord God. We can do nothing without you. Samahan mo kami, O Diyos, Ama. Lahat po ng merong chains, naka-bondage, Panginoong Hesus, ng problema, kahinaan, discouragement, Panginoong Hesus, at depression, palayain mo kami. Make a deliverance today, right now, right here, O God, in the name of Jesus. Purihin ang iyong pangalan sa umagang ito. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Clap your hands to Jesus. Amen, amen. And please be seated, mga kapatid. Standing pure in a corrupt world. In a corrupt world. Simple lang, mga kapatid. Today, right now, we are living in a perilous time. Biblically, Apostle Paul told us, darating ang mga panahong mapanganib. Everybody say mapanganib. And I do believe, church, we are now already entering into a perilous time na kung saan ang tao, hallelujah, ay magiging may bigin sa sarili
Ang tao, darating ang panahon na mamanganib na kung saan ang tao ay darating sa mga maibigin sa pananalapi. Magiging mayabang, magiging mapagmalaki, magiging mapanlait, magiging suwail sa mga magulang, magiging walang utang na loob, magiging walang kabanalan, and so on. Binanggit po yun ni Apostol Pablo, hallelujah. Pero ang sabi rin po ni Apostol Pablo, ngayon, sinunod mong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at pagtitiis. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo ay daranas ng pag-uusig. Subalit ang mga masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madadaya. Nasa 2 Timothy chapter 3 verse 11 po yan. Hallelujah. And church, maliwanag ang pahayag ni Pablo na tayo man mga kapatid na lumalakad sa Diyos, church, expect persecution, expect discouragement, expect oppression, expect mistreated, expect discrimination. Totoo naman talaga mga kapatid. Meron po tayong pagkakaiba sa mundong ito. Iba tayo sa sanlibutan at hindi po natin mapipigilan ang palala ng palalang sitwasyon ng mundong ito. Patayan dito, protesta dito, nakawan dito, corruption dito, hablutan dito, snatcher dito, amen? Mandurukot dito. Yung isa sa pangyayari mga kapatid, yung sa train, alam niyo yun, yung sa Facebook, yung sa train na sinaksak ng isang parang lalaking malaki. Grabe, kawalang hiyaan ng mundo, hallelujah, ng mga tao ngayon. Alam niyo ba na ang panahon ngayon, mga mababangis na ang mga tao ngayon? Amen? Manood po kayo lagi ng news. Kung hindi mo pa nararanasan at hindi ka pa aware sa nangyayari sa mundo ngayon, matindi na po ang nangyayari sa bawat dako ng Pilipinas, sa bawat dako ng mundo mga kapatid. Wala na pong ibang pinaka-safe place na lugar kundi sa presensya na lamang ng ating Panginoon. Sa church may kasiyahan, sa church may encouragement, sa church may tagumpay na hindi nakikita sa labas. Sa church may pag-ibig, sa church may pagkakaisa, sa labas wala. Darating ang araw, yung mga sinabi ng Apostol Pablo, mga walang kabanalan, mga puro pagsisinungaling, puro away ng away, batikos dito, batikos doon, at ang gulo-gulo na ng mundo ngayon. Yung trending ngayon na ang pangyayari na nangyari kay yung Shirley Cart na binabanggit ko mga kapatid na assassinate last itong week lang mga kapatid, is something you should expect. Bakit? Pag hinahayag mo ang katotohanan, pag pinoproklima mo ang pangalan ni Jesus, pag sinasabi mo ang tama, ipe-persecute ka ng tao ngayon. Alam niyo ba pag naglilingkod ka, ginagawang katatawanan ng sanlibutan? Pag nagsasamba-samba ka, pag nag-amen ka, pag nag-alive ka, pinagtatawan ka ng mga kaklase mo. Pinagtatawanan ka sa trabaho. Bakit? Ikaw na lalaki, umiiyak ka. Pero sa atin mga kapatid, iba tayo. Ang tunay na lalaki umiiyak sa Diyos. Ang tunay na lalaki marunong magtaas ng kamay. Ang tunay na lalaki marunong magpakababa. Ang tunay na lalaki kaya magpasabit din sa asawa. Pero ang sanlibutan ituturo sa iyo, tatay, bugbugin mo ang asawa mo. Meron ba nang bubugbog na asawa dito na lalaki sa asawa niyang babae? Pag sinasabi kong ginagawa mo yan, mabangis ka na. Babae daw na bubugbog. Babae daw ang bubugbog. Batiktad. Hallelujah. Ang sabi ni Jesus, kung napupuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin nyo na ako ang una nilang kinapuotan. Kung inuusig nila ako, uusigin din nila kayo. Yung mga Pharisees, mga kapatid,
Madalas po kapag si Jesus ay naghahayag ng good news, nagtitipon, nagpe-fellowship mga kapatid, ang mga Pharisees, mga nasa gilid-gilid lang, yung mga Sadducees, nasa gilid-gilid lang. Bakit po? Every time na magtuturo, may gathering si Jesus, ang mga tao na Pharisees, yung mga hipokrito, yung mga mapagpaimbabaw na tao, gusto nila palaging itrap si Jesus sa sitwasyon na kung saan wala siyang conclusion kundi magkasala. Kaya tama yung sabi ng Apostol Pablo mga kapatid, Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time. Yes. Because the days are evil. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong mahiyang ihayag ang salita ng Diyos. Sa trabaho, sa eskwelahan, sa social media, iproklama natin at ibahagi natin ang salita ng Diyos. Hindi na ito yung panahon na puhuya-kuya-koy. Hindi na ito yung panahon na para relax-relax na lang tayo. Hindi na po ito yung panahon na pagsasawalang bahala. Bantayan natin ang ating mga kilos. Bantayan natin ang ating mga pag-uugali. Bantayan natin mga kapatid ang katayuan natin sa harapan ng Diyos. Amen. Everybody say amen. Amen. Dahil napakaliwanag na po ang mga nangyayari sa Biblia. Napaka-cruel, napaka-brutal ng mga nangyayari ngayon. Namumuhay na kasi tayo mga kapatid sa panahon na punong-puno na tayo ng impormasyon. Marami tayo nababasa, marami tayo napapakinggan, at ingat tayo. Mind you, makinig kayo. Hindi po lahat ng nakikita natin ay food for the soul. Hindi po lahat ng ating napapakinggan ay kalooban ng Diyos. Hindi po lahat ng ating nahahawakan ay para sa ikabubuti natin. Baliktad na nga ngayon eh. Ang magulang na ang sumusunod sa anak. Tama po ba? Bakit hindi kayo agree? Magulang na ang sumusunod sa anak. Yes, come on. Yan ang turo ng sanlibutan eh. Right. Pero ang turo ng ating Panginoon, train up a child in the way he should go. Yes, amen. When he is old, he will not depart from it. I-apply nyo kasi yun. Maging matapang kayo. Maging bold enough kayo sa katotohanan na para bata pa lang ito. Sabi nga ng iba, bago ka palang magkasungay, tatabasin ko na yan. Eh, ba't hindi natin ginagawa? Eh, bakit hindi natin tinutulak sa ating mga anak? Kasi, nakukompromiso tayo. Mag-ingat kayo mga kapatid. Pwede kayo mag-amen mga kapatid. Amen. Sa mundo ngayon, a corrupt world, tanggap na ng society, hallelujah. Alam nyo, nireview ko ulit yung mga debate ni Charlie Kirk, mga kapatid, na kung saan sa Amerika, tanggap na ang mga bayot, mga bakla, mga lesbian, mga gays, homosexual, mga abortion, normal sa kanila. Yung same-sex marriage, normal sa kanila. Normal sa kalsada, naghahalikan, lalaki sa lalaki, normal sa kalsada na makita mo. Vision mo, nakikita mo, babae sa babae, naghahalikan. And that is too dangerous, mga kapatid. Oh, hallelujah! Nakakapangilabot, mga kapatid. And these are all things you should expect. Bakit? Malapit na po ang wakas ng mundong ito. Malapit nang matapos sa mundong ito. May mga paalala sa atin, mga kapatid, hallelujah. Nung binasa ko ulit yung sinasabi ni Pastor Dante nung last Sunday, mga kapatid, it is almost done. The third temple. Right. Kung saan magbabalikan na ang bansang Israel sa kanilang bayan. Yes. At malapit nang bumalik ang ating Panginoon. It should be a warning for one of everybody. Ang Panginoon malapit na. Ready na nga yung mga ihahain dun eh. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Clap your hands to Jesus. We live in a time where corruption is no longer hidden. It is openly displayed in politics, in workplace, even in social media. But the truth is, corruption is not just about stolen money or dishonest leaders. Corruption is the decay
corruption is the erosion of trust. Today, corruption is everywhere. Yun ang nangyayari sa DPWH. Ngayon, hindi naman bago sa atin yan eh. Ulit-ulit na lang tayo niloloko. Sabi nga ng iba, ulit-ulit tayo tinatarantado ng mga tao sa gobyerno. Yung DPWH, hindi naman normal yan. Ano nangyari sa PhilHealth noon? Ano nangyari sa BIR noon? Ano nangyari sa LTO before? Ano nangyari sa Bureau of Custom noon? Normal. Mabis pa nga kumalat ang mga fake news kaysa sa good news eh. Yung bribery and cheating are considered normal. Alam niyo, pag tinatanggap na ng mundo na normal yung mga bagay na yan, malapit na ang Panginoon. Pag tinatanggap na normal na yung mga bagay na yan, malapit na si Jesus. Even in our personal lives, some compromise values for quick success. But as a believers, listen to this, we are called to be different. Yes. Sa eskwelahan ba, parehas lang ba kayo ng kaklase mo? Sa trabaho ba, walang pinagkaiba kayo ng ka-workmate mo? Kapatid, let us shake mo. Malapit na si Jesus, parehas pa kayo nagmumura. Parehas pa kayo nagkakaroon ng kawalang hiya ng katrabaho mo, ng kaklase mo. The world may be full of corruption, but God calls us to stand pure. Yung corruption kasi mga kapatid, it begins on our hearts. Before corruption shows in action, it starts in the heart. A person does not wake up one day, suddenly corrupt. It begins in a small compromises. Hello? Amen. Yung isang estudyante, mga kapatid, exam, nandaya. Nag-umpisa yan sa pasilip-silip sa classmate. Hindi naman kagad nagsimula yan, mga kapatid, na ang tapang na ng loob, ang lakas ng loob ng kopya. Hindi. Pakunti-kunti ko silip yan. Nakukompromise ka na. A leader taking a small bribe. Would you think sa mga sa government natin yan, mga kapatid, nag-umpisa agad yan sa bilyon-bilyon kagad na kinukuha sa kaban ng bayan? Hindi. Nag-umpisa yan sa mga pamilyon-milyon hanggang sa tumigas ng mga mukha nila. Ayaw ng Diyos ng ganyan, mga kapatid. And soon these small acts become habits. Alam niyo ba yung tinatawag na habitual sin? Alam niyo habitual sin? Nakinig kayo. Yung pagsisinungaling. Habitual sin yan. Lahat ng tao nagsisinungaling. Kahit nga sa loob ng church pumasok na ang kasinungalingan. Pag tinatanong kayo, magkarelasyon ba kayo? Hindi po. Pero kitang-kita naman. Makunti-kunti tinataniman tayo. Yung ongoing sexual immorality, habitual sin yan. Hindi mo lang napapansin kasi ine-enjoy mo yung kasalanan na pinipit sa'yo ni Satanas. Yung, ito pa, yung gossiping, pati hindi pala yan. Bakit? Pakunti-kunti chismis. Kunti-kunti, pupulaan mo ng kahinaan ng ibang tao, sinisiraan mo ibang kapatiran, hanggang sa, pag nagkikita na kayo palagi, yun na lagi ang pinag-uusapan nyo. Mga kapatid, sinabi ko nito last 2 weeks ago, mga kapatid, tayo mga matured na Kristiyano, iwasan na natin ng mga bagay na yan. Bakit? Lahat tayo nasa pagawaan, nasa ano pa rin tayo, hulmahan ng Panginoon. Mga kapatid, pwede pa mabago. Pwede pang maayos ang ating mga spirito. Pwede pa tayong linisin ng Panginoon. Pwede pa rin ang kabanalan at ang katwiran ng Panginoon para sa atin. Yung mga chismisan. Alam ko, nag-uusap tayo sa labas, outside from the church. Family per family, family by family. But please, huwag natin pag-usapan ang kahinaan ng iglesia. Huwag natin pag-usapan ang preaching ni pastor. Huwag natin pag-usapan kung paano nilumpo ng kasalanan ng kapatiran. Lubog na nga, nilubog mo pa. Nalaglag na nga sa kasalanan, patuloy mo pa rin nilalaglag. Kasama ka doon sa kasalanan na yun.
Bakit hinuhulog mo yung kapwa mo Kristiyano? Hallelujah. Na patuloy din nag-aayos ng nagre-reforma pa rin sa harapan ng Diyos? Kasama tayo doon, mga kapatid. Lahat naman tayo inaayos ng Panginoon eh. Lahat tayo binabago ng Panginoon. Lahat tayo minsang naligaw sa presensya ng Panginoon. Pero ngayon, mga kapatid, binigyan tayo muli ng pag-asa ng Panginoon. Nakakilala tayo sa Kanya. Binigyan tayo ng direksyon ng Diyos. Inaayos at inaayos at inaayos tayo ng ating Panginoon. Binabago ka ng binabago ng Panginoon. Tinutuwid ka ng tinutuwid ng Panginoon. Para pag ikaw dumating na sa maturity level ng buhay mo, kaya mo nang iwasan yung mga ganyan. Kaya mo nang putulin yan. Sinabi ko last 2 weeks ago, isa kang immature na Kristiyano kung sa mga bagay na kahinaan, sa mga bagay na ganito, madali ka bang matisod. Offended ka sa pangangaral. Nasasaktan ka sa pangangaral. Dinidibdib mo. Dinadala mo ba? Ano ba yan? Yung pangangaral sa'yo before, 5 years ago na, hanggang ngayon, nandito pa rin. Ulitin ko. Di mga time ba mga kapatid na matagal na yung pangangaral sa'yo at hanggang ngayon dala-dala mo pa rin? Pastor, pakiramdam ko kasi ako yung pinapatamaan mo. Pastor, pakiramdam ko 5 years ago yung pangangaral mo nandito pa rin. Pinersonal mo ako, Pastor eh. Personal ba? Salita ng Diyos? It is for our correction, sabi ni Pablo. Rebuke sa atin yan, mga kapatid. Minsan nagkukulang ka. Oh, nagkukulang tayo sa harapan ng Diyos. Sa kabubuta palagi pa rin. Sa church pa rin. Kasi dito tayo minamold ng Panginoon. Dito inaayos ng Diyos ang ating mga buhay. Dito pinaplansya ng Diyos ang ating mga buhay, mga kapatid. Yung mga kusot ng buhay natin, dito sa church. Kaya, let us protect our church. Amen. Let us protect our church. Pag nangihina ka, pag nasasaktan ka, hindi mo alam bakit buwabalik ka pa rin sa church. Kasi dito tayo inaayos ng ating Panginoon. Let us clap our hands to Jesus. The one thing in habitual sin is greed. Greed. You are always chasing wealth at the expense of integrity. Jealousy. Everybody say jealousy. Yes. Araw-araw mo kinukumpara ang sarili mo sa ibang tao. Bakit sila may ganito, ako wala pa? Bakit ako nangungupahan pa rin sila may sarili ng bahay? Yes. Bakit hanggang ganito lang ako? Sila nandun na namamayagpag na. Kung ako lang din sana. Ganyan lagi yung negatibong iniisip ko palagi. Tanggalin mo na sa isipan mo yan. Laziness. Nasa Tagalog ng laziness? Katamaran. Yung neglecting responsibilities, gawin ko na lang ito bukas. Binalik ka ulit ang nanay mo, anak, hindi mo ba ito ginagawa? Mabukas na. Sino mahilig sa ganyan, mga young people? Inutos na sa'yo ngayong araw na ito, mabukas na lang, may oras pa naman eh. Binalikan ka ng tatay at nanay mo. Bakit nandito pa rin ito? Nakatiwangwang pa rin mga labahan. Mabukas na. Binalikan ka ulit ng nanay mo. Nandito pa rin. Nagpatong-patong na yung mga utos, hindi mo na nagawa yung responsibilidad mo. Ang ending, nagkakasagutan kayo ng magulang mo. Palalabasin mo, mali pa ang nanay at tatay mo. Come on, Kuya Sam! Dapat marinig nila to, Kuya Sam, di ba? Diba? Kaya nagkakamalapuan kayo ng magulang mo. Bakit? Monday, lutusan ka maglaba. Mga may project, may thesis kasi. Thesis mo mukha mo. Rose project yan. Pagpili ka pa ng 500 pa. May libro kami kailangan. Anong libro? Facebook. Ikaw naman na magulang, hindi mo alam kung anong libro na yan. Bigay ka 500. Utusan ka ng nanay mo, maglaba ka anak, Monday. Tuesday, na nakatiwangwang pa rin, kabundok na yung labahan. Anak, ang dami ng mga mamantika na ating hugasin. Nakalimutan mo na naman. Oh, nagtambak-tambak na.
Ang ending, nag-away na kayo ng nanay at tatay mo. Ang ending, pinapalabas mo pa rin ikaw ang tama. Ibig ako pa eh. Magagawa mo. Ito pa. Ito pa. Yung pagiging sobrang late gumising. Katamaran yan. Hindi ka naman call center sa gabi, pero bakit tanghali ka gumising? Bakit alas 11 ang gising mo? Nangyayari kasi, kakapanood mo, kakascroll mo Facebook gabi. Alas 2 ka na natulog ng gabi. Tapos pag inutusan ka ng magulang, ano? Oh. Kasalanan pa ng nanay at tatay mo. Diba? Oh, young people. Wala akong pinapatamaan sa'yo, wala akong sa kanya-kanyang bahay nyo, ha? Pero parang may natatamaan ng alas 11 na nagigising. Bakit merong mga alauna? Grabe naman yung antigas, ang kapal na mukha mo. Kung alauna ng tanghali gising mo, hapon na, bro. Hapon na, sis. Tapos pagising mo, parang pagod ka pa. Prinsesa ka pa. Go, Lawrence. Tapos pagising mo, hanapin mo, nga ulam. Kapal na mukha mo. Go. Wala ka namang kinapupuyatan paggabi. Oh. Tapos pagkaisip mo sa umaga, utusan ka ng nanay mo. Pangatog pa ako. Mga magulang, kaladkarin nyo yan. Mga magulang, kaladkarin nyo yan. Mula higaan, bumangon ka. Uy, bihira na mga anak na kumukusa ngayon. Nagpapalaki tayo ng mga anak na batugan ngayon. Pero sa church, ibahingan pa rin natin ang church. Hanggat may paalala, hanggat may simbahan na nagpapaalala sa atin. Tuturuan kayo ng tama rito. Ipipit kayo ng knowledge with wisdom na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya ikaw young people, dapat alas 5, alas 6, bangon ka na. May responsibilidad. Hoy mga young people, hindi kayo mayaman. Para gumising ng alas 12. Hindi kayo anak ng hari. Hindi kayo pamangkin ni Diskaya. Oh, hallelujah. Gising maaga yung people. Para mapahinabangan kayo. Pero yung pagising mo, tas ikaw yung people pagising mo. Morning. Ito, sumpa. Alas 11 na. Pag pinagwalis ka, tapon mo pa yung walis. Dadabog ka pa. Next, habitual sin, pride. It is always seeking self-glory or refusing correction. Alam nyo ba ang hindi pagtanggap ng pagkakamali, kayabangan yan? Hello? Yung hindi ka marunong tumanggap ng correction, kayabangan yan. Mas mahirap kasi tanggapin kapag yung nagko-correct sa'yo, mas bata sa'yo eh. Kapag hindi correction, hindi mo tinatanggap ng correction, kayabangan yan. Yung pagiging mahiyain, kayabangan din yan eh. Ang hindi marunong magpasalamat, tapos sasabihin mo, ako naman gumawa ng lahat, hindi glory to you. That is pride. Bigyan ko kayo ng isang senaryo sa Bible. Sa Bible may isang hari na nagngangalang Sennacherib. Sennacherib. Unfamiliar yung name, no? Actually, hari siya ng Syria. Assyria. Yung story niya, mababasa po sa 2 Kings chapter 19. Lagi niya pong ipinagmamalaki yung kapangyarihan at tagumpay ng kanyang nasyon. Nabuhay siya kasama si Haring Hezekiah na kalaban nila. Si Hezekiah is a king of Judah. Sa kanya naman, king of Assyria siya. Dinedespise niya ang Diyos ng Judah, ng Israel, at tinutulad niya lamang sa Diyos-Diyosan ng ibang bansa. Noong panahon ni Haring Hezekiah, mga kapatid, sinalakay nila yung Judah at maraming mga bayan nila. Salakayin natin! Pero
Si Hezekiah, nanalangin sa Diyos sa templo at humingi ng gabay at wisdom sa Panginoon. Alam niyo, on the evening, the angel of the Lord struck 185,000 Assyrian armies. Pinatay ng anghel ng Panginoon. Dahil dito, napilitan yung haring si Sennacherib na bumalik sa kanyang lupain sa Nineveh. Pagbalik niya sa Nineveh, sumamba pa rin siya sa kanyang Diyos-Diyosa. At ano nangyari? Pinatay siya ng kanyang mga sariling anak. Kayabangan eh. Si Sennacherib ay halimbawa ng taong mayabang at nagmamataas laban sa Diyos. Kaya ikaw kapatid, kung hindi mo pa binabawas-bawasan ang kayabangan mo, may paglalagyan ka sa Diyos. Yung meron naman kasi tayong kayabangan. Pero may mga taong ubod ng yabang. Sobra na yun eh. Minsan may yabang tayo na, ayoko mo ng kamayan yan. Taas na yan. Ayoko makipagkamay dyan. May bagong sakyan yan. Oh. Minsan may ganyan tayong attitude. Hello! May bagong blessing yan. May bagong ano yan, business ngayon yan. Hindi ko mo nakakamayan yan. Hintayin ko siya ang kumamay sa akin. Hello! Am I preaching to you? Minsan ganyan tayo. Tayo, may kayabangan tayo. Pero kasi may mga tao na sobrang yabang eh. May ubod ng yabang eh. Nakakala mo naman, wala nang paglalagyan sa church. Oh, minsan tayo mga matatagal na sa church, pag late tayo dumating, pinapaupo ka ng usher dito sa unahan. Yung dyan, ako late ako eh. Hindi kilala ako dito niya. Hindi ko sasabihin. Pag pinapaupo kayo sa unahan, upo kayo. Gusto niyo ba magsiksikan sa likod? Kaya nga ang encourage natin sa lahat ng konferensya natin, nanay, tatay eh. Doon tayo sa unahan. Doon ang buhos lagi eh. May sumagot na palasak sa akin ay tatay dati. Eh bakit, pastor? Sa upper room nga, doon nga hanggang sa likod, pinuhos ng Diyos ang spirito niya. Okay lang dito sa likod. Bakit kayo iniiwasan na upo sa likod? Bakit kayo? Hindi naman po sa mga nakupo sa likod ha. Bakit kayo pinagbabawalang upo pag maaga kayo? May ingay. Dalalan. Chichismisan. Hindi mo alam yung katabi mo, inaantok na. Nahawa ka. Kaya maganda sa unahan palagi. Oh. Next time ha, upo tayo sa unahan. Pag maaga kayo, upo kayo sa unahan. Hindi parang sisiksikan tayo sa likod. Normal naman yan, may maupo talaga sa likod. Pero pag maaga ka, unahan lagi. Amen ba mga kapatid? Amen! Judas Iscariot. Judas didn't betray Jesus overnight. He first stole from the money bag when his heart was corrupted by greed. And it eventually led him to sell out the Son of God for 30 pieces silver. Yung lesson kasi kay Judas Iscariot, mga kapatid. Corruption grows when we allow small sins to take root. Pag nagpugat na kasi yan, yung maliit na binhi, yung maliit na mustasa, pag tinanim mo kasi yan, pag lumaki yan, ang laki niyan eh. Pero nagsisimula kasi sa maliit yan eh. Yung pagsisinungaling, hindi kagad malaki yan. Nagsisimula sa lahat. Nagsisimula sa maliit. Gatuldok na kasalanan hanggang dyan sana mabutas na tayo ng kaaway. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Number 2, corruption destroys trust and society. Trust is the foundation of any relationship, family, or nation. Once corruption enters, trust collapses. That's why societies with deep corruption struggle to grow. Di ba kapag yung mga tao na malapit sa atin, halimbawa na lang kaibigan mo, nagbibuild ka ng trust sa kanya, di ba? Halimbawa, kaibigan ko si Brother Afi. Nagbibuild ako ng trust sa kanya. Sasabihan kami, nag-uusap kami, kalakasan.
Pero once na nalaman ko na hindi pala siya mapagkakatiwalaan, di ba yung kusali ng tiwala mo parang bumabagsak? Bakit? Pinagkalta ko ni Brother Abby. Chinismis ako niya. Pero kung pinagkakalat mo, yan, mabait yan. Yan, maaga sa church siya, kahit hindi naman. Gumapo yan. Pero may peka sa mukha. Okay yun, pero pag puro negatibo, hindi maganda, nakakasira ng tiwala yan. Sa biblical example, the sons of Eli who were priests, abused their sacred position, they corrupted the offerings and lived in sin. Una, kinuha nila yung mga handog. Yung mga magagandang handog. Pangalawa, sila'y nakiapid sa mga kababaihan. Kalaunan, may laban na dumating. Dinala ni, sino nga yung anak ni Eli? Si Phinehas at saka kalimutan ko, si Phinehas yung isa. Dinala nila yung Ark of the Covenant sa labanan. Ano niyo ba na the Bible says? Dinala nila yung Ark of the Covenant na parang lucky charm lang nila. Which is dapat yung Ark of the Covenant, yan ang magbibigay sa'yo ng tagumpay. Na parang dinala lang nila na lucky charm. Natalo sila. And nakuha po ng mga Pilisteo yung Ark of the Covenant. At nabalitaan po ni Eli yun. Nahulog siya sa kanilang kinaupuan sa mga pinaggagawa ng kanyang mga anak. Ano nangyari kay Eli? Pagkaupo niya, bigla na lang po siyang namatay. Grabe na, namatay ka agad. So, corruption is never personal. It spreads and destroys the trust of many. Mga kapatid, sa bansang Pilipinas, sobrang talamak ang corruption. Kahit nga tayo mga Kristiyano, affected tayo, di ba? Sa nangyayari na Senate hearing ngayon, na ano na si yung lalaki, si Bryce. So, nangyayari sa politika natin ngayon, pag natapos yung issue na yun, wala na, parang wala na. Ano na? Pero dapat, ang taong bayan, dapat magising na sa katotohanan. Okay na, makisalita tayo dyan. Pero ito mga kapatid, this is my stand, ha? This is my stand. I don't know kung ano ang stand nyo. Okay lang na makapag-comment tayo sa sarili natin. Pero yung mga protesta, huwag tayo sasali, ha? Yes. Please. Yes, yes. Sa September 21, Brother R. Jameson, walang pupunta doon, ha? Sa Luneta Park, ha? Please, magsusot ata ka ng face mask doon, ha? Para hindi ka makilala. Si Erica, bawal maging magnanakaw yun, sir, eh. Please, mga kapatid, this is my stand. Okay lang na magsalita tayo. Eh, pera naman talaga natin yun, eh. Taong bayan, pera yun, eh. Mga taxpayer natin dito, ilan sa inyo ang taxpayer? At Yaking, di ba taxpayer tayo? Brother Glenn? Tapos makikita mo, winawalang hiya, nilulusta yung pera mo, naka-Rolls Royce pa. Sino dito mga malaki mag-tax? Ate Sharon, di ba? Doktor siya. Tapos makita mo, mabalita mo kayo. Pera ng taong bayan yan. Pero ang church, mga kapatid, kalma lang tayo. Alam natin ang nangyayari. We know the Bible. Alam natin na nakasaad yan sa Bible. But please, huwag na tayo makisali sa gulo doon. Atin na doon puwersa. Hallelujah. Tapos makikisali doon. Sino nga niyo? Anong kanta ng mga kabataan ngayon? Martin. Napapakanta ako kahapon mga kapatid, eh. Hallelujah. So please, Michael, huwag tayo sasali doon. Mas magdadala ka pa ng bandirang Pilipinas, wawagayway mo, no? Kalayaan! Mabidyohan ka doon. Number 3, corruption brings the judgment of God. People think corruption can stay hidden, but God sees all. You may escape earthly judgment, but you cannot escape God's judgment. Tandaan niyo yan. Makatakas ka man sa judgment ng mundong ito, pero sa hukuman ng ating Panginoon,
Lahat tayo nakapila roon at magbibigay tayo ng sulit sa harapan ng Diyos. Everybody say Amen. Amen. Sa Bible, sa ating text kanina, si Gehazi. Gehazi, the servant of Elisha. Bakit nagkaganon si Gehazi? Although wala namang sinabi ang Bible kung gaano nakatagal ang relationship o magkasama nila ni Prophet Elisha at Gehazi. Pero I do believe, siguro matagal-tagal na rin. Sa story na ito, alam natin na si Naaman ay may sakit na ketong. To make story fast, sa 2 Kings chapter 4 ata ito mga kapatid. Nakalagay doon, or Exodus 2 Kings chapter 5, si Naaman may sakit na ketong at nabalitaan niya na may nagpapagaling doon sa Samaria, isang propeta. Paano niyo nalaman yun? Sa isang batang alipin. Alam niyo yung story na ito? Na isang batang alipin. Ay ano, kasama nila sa bahay. Sir Naaman, meron po kasi doon sa amin. Alipin nila to eh. Captive nila itong babae ito eh. Meron doon sa Samaria, doon sa amin. Isang prophet, magaling, nagpapagaling. Try mo, punta. So sa madaling salita, pinuntahan po ni Naaman, mga kapatid. At ang akala niya, pagagalingin siya sa magarbong pamamaraan. Pero ang sabi ni Elisha, maglublob ka sa Jordan River ng 7 beses. 1, 2. Dami ng loob. Sa Downey, isang banlaw na pero kay Elisha, 7 beses. Sa una, nag-receive siya. Nagalit pa siya. Bakit? Dahil para kay Naaman, mas maganda pa ang dagat ng... Anong yung dagat na yun, mga kapatid? Mas maganda pa ang tubig ng Syria kaysa sa tubig ng Jordan. Pero sige, ito ang utos eh. Gagawin ko! Pagkalublob ni Naaman, 7 beses, bigla pong nawawala yung mga ketong niya. Nilinis ng ating Panginoon. Nagbalik siya kay Eliseo. At anong sabi ni Naaman? Prophet, nagpapasalamat ako sa kagalingan. Maraming salamat. Nilatag ni Naaman yung mga regalo. Siguro mga regalo ni Naaman. Mga pilak, ginto, mga alahas, mga Rolls Royce, hindi pala Rolls Royce. Mga payong, ano ba? Yung mga servants, alipin, ito. Sa tingin ko mga kapatid, habang nilalatag ni Naaman yung mga regalo na kay Elisha, yung mata ni Gehazi, mga kapatid, nagagano. Wow! Lalaki yung mata ni Gehazi. Hinahinain sa kanya, pera, pananalapi, ganyan. Pero tinanggihan lahat yun ni Elisha. Umalis si Naaman. Sabi ni Gehazi sa sarili niya, hindi dapat makalis to. Sayang. Hindi dapat, mapakinabangan dapat natin yung tax. Hinabol niya, mga kapatid, si Naaman. Sabi niya pa, sumusumpa ako. Ito mga kapatid, nakakatawa. Ginamit pa ni Gehazi yung sumusumpa siya sa Panginoon. Ang sabi niya, sumusumpa ako sa buhay ng Panginoon. Hahabulin ko siya at kukuha ko na kahit ano sa kanya. Grabe na. Ang ginawa niya, hinabol niya pagdating niya kay Naaman. Alam mo, sabi ni Naaman, oh, is everything alright? Is all well? Sabi ni, ito yun ang nangyari. Sabi ni Gehazi, okay lang po ako. Siguro hinahapo-hapo pa. Sir, isinugo kasi ako ni Prophet Elisha. May dalawa po kasi. Nagdala pa siya, mga kapatid, ng kakuntsaba niya. Meron po kasi akong dalawa dito na mga binatilyong propeta na galing pang bundok Ephraim. Baka pwedeng makahingi ng tag 35 na pieces of silver at 2 pirasong damit, magagarang damit. Sinugo ako dito ni Prophet Elisha eh. Inutusan niya ako dito eh. And kay Naaman, wala naman yun. Okay lang. Pero yung the fact, mga kapatid, na si Gehazi, wala naman talagang inutos si Prophet Elisha sa kanya, that is sin. Pero mo, propeta ng Diyos, niloloko. Alagad ka nga, alipin ka ng propeta eh. Sabi ni Naaman, oh sige, ito na. Nag-35 sila. Alam niyo mga kapatid, pinupiyot ko siya.
Sinearch ko siya sa ChatGPT. Ang 35 pieces silver, at 35 sila, 70 yun, di ba? Alam nyo, sa luma, sa old times, mahal pala ang bag ng per kilo ng silver. Sabi sa result, sa modern day, ang halaga ng 70 kilos na bag of silver ay nasa 3.5 million. Korap si Gehazi, no? Sinerch ko mga kapatid, 3.5 million ang laki, no? Now, fast forward story. Pagka-uwi nila, ito na, kawahati na kayo dyan, ha? Pero, malayo-layo na. Pagdating sa malayo, akin na yung 35 na yan. Ginamit ko lang kayo, umuwi na kayo. Akin yan. Pagka-uwi nila, kinuha ni Gehazi yung tag 35 na pieces of silver, kilo ng pilak. Ang sabi niya, tama na yan, salamat, uwi na kayo. Ano lang yun? Palabas lang yun. Ang tanong ni Elisha, Arvin, saan ka nagpunta? Gehazi, saan ka nagpunta? Alam niyo ang tanong na yun, trick question yun. Tanong ni Elisha, Gehazi, saan ka nagpunta? Sabi ni Gehazi, wala po. Sabi ni Elisha, dito na nahuli ni Elisha. Hindi mo ba alam na ang spirito ko ay naroroon? Nang bumaba si Naaman sa kanyang karwahe para salubungin ka, sabi ni Elisha, hindi ito oras tumanggap ng regalo. Dahil sa ginawa mo, sa'yo lilipat ang ketong ni Naaman magpakailanman. Mas matindi ang balik. Sabi ng Bible, forever. Magpakailanman. Wala nang binanggit ang Bible kung si Gehazi ay nakapagpanumbalik na mag-serve sa Prophet Elisha na yun. Kay Prophet Elisha. Pero, the point na sinumpa na siya. Prophetic yun. Prophet, word prophesy ng propeta ng Panginoon. Sa'yo lilipat ang leprosy ni Naaman dahil sa ginawa mo. Gehazi, hindi ito ang oras para tumanggap ng regalo. Nagsinungaling ka pa, saan ka pupunta? Wala po, dyan lang. Hindi mo ba alam na nandun ang spirito ko? Nung bumaba si Naaman sa karwahe, nandun ka, sinalubong mo, kumuha ka ng 7 kilo ng pilak at 2 damit. Church, ang parusa ng Panginoon kay Gehazi, leprosy magpakailanman. At sa fact na ito, lahat ng lahi ni Gehazi nadamay. Oh my goodness. The Bible says, sa'yo lilipat ang sakit na ketong ni Naaman at sa iyong lahi magpakailanman. Sa Bible, ganyan na. Pansin nyo ba mga kapatid sa Bible? Lahat pag nagkakasala, damay ang pamilya. Sino yung nagnakaw dun sa sa Ai? Si Achan. Damay ang buong pamilya. Oh, ganun rin kay Gehazi. Damay ang buong pamilya. Pansinin nyo ang Panginoon. Pag nagkakasala ka, hindi lang ikaw ang nadadamay. Damay ang pamilya mo eh. Pero pag ikaw gumawa ng kabutihan, kahit isa ka lang naglilingkod sa tahanan, damay yan sa provision ng Diyos. Pag sumasakay ka nga ng jeep damay lahat yan sa safety ng Panginoon, sa kaligtasan ng Diyos. Bakit? Mayroong akong anak na isa sa loob ng jeep na yan, sa loob ng bus na yan. Mag-isa ka, yung protection ng Diyos, natatama yung nasa paligid mo. Pero kapag ikaw ay kalaban ng Diyos, expect mo hindi lang ikaw, pati lahi mo, affected. Pero mo, pag mainit ang ulo mo sa bahay, ikaw tatay. Kamingay! Dama yung mga anak mo, tahimik yung asawa mo. Ikaw na tatay. Pinapakita mo niyo, ikaw yung boss! Ako yung boss dito! Walang masusunod! Dama yung buong pamilya mo. Good mood ka naman kanina. Pero ngayon, diba? Yung lesson dito kay Gehazi, corruption may bring temporary advantage, but in the end, it leads to loss and destruction. Yes.
Huwag tayo masira mga kapatid sa mundong ito. And number 4, malapit na ako matapos, 11:30 na. God calls us to integrity and transformation. In a corrupt world, integrity shines like light in the darkness. God does not call us to be perfect politician, perfect lawyer, perfect business leaders. He calls us to be faithful and pure in our daily lives. Hindi naman talaga tayo tinawag ng Panginoon para dyan eh. Tinawag tayo ng Panginoon para ano? What? To be faithful. Para maging matapat sa harapan ng Diyos. Sa school, young people, be honest in exam sa lahat ng project. Huwag mandaya, huwag mangopya. Sa trabaho, ganun din. Huwag mandaya. Alam mo nang late ka, pinauna mo yung time card mo doon. Ginagawa ko dati yan, mga kapatid. Sorry, Lord. Tatrabaho pa ako sa Sunlight, hallelujah. Hindi pa kami na, pagbago ka, hindi ka pa biometrics eh. Pag late ka, 8:30, sobrang traffic. Ano, Trisha, gano'n mo na ako doon. In leadership, serve, don't exploit. Maglingkod lang, huwag man samantala. Ano, syempre, sa pamilya, in family, be transparent and faithful, mga magulang, mga mag-asawa. Ang pera ni tatay ay pera ni? Uy. Ang pera ni tatay ay pera ni? At ang pera ni nanay ay pera ni? Magulo. Ang pera ni tatay ay pera ni? Ang pera ni nanay ay pera ni? Kapalamuhan. Gahaman yan, nanay. Ang pera ni tatay ay pera nyo rin. Ang pera naman ni nanay ay pera din ni tatay. Conjugal kayo eh. So, mga tatay, mga nanay, maging tapat sa asawa. Mga tatay, dapat iisa lang asawa natin. Be transparent, shared responsibility. Yan yung sinumpa nyo nung kinasal kayo eh. For richer, for poorer, in sickness and in health. Oh. Till death do us part. Till death do us part ka. Ikaw lang naman ang naghuhugas sa bahay. Ako lang naglalaba. Tamad yung asawa kong lalaki. Oh. Hati ng responsibilidad sa bahay. Sa gawaing bahay. Sa pag-aalaga ng mga anak. Hati kayo. Mga tatay, hindi utosan ng asawang babae. Huwag malabos ang asta. Hindi pala, kung ganyan ka na tatay, hindi mo kailangan ng asawa. Katulong ang kailangan mo eh. Hindi ganyan ang ating mga asawang babae. Oh, kinrate ng Diyos yan para helpmate natin. Nandun yung helpmate, pero shared responsibility kayo. Hindi porket ikaw kumikita at nagdadala ng pera sa loob ng tahanan, ikaw lang boss. Hello? Ang hina ng amen ng mga tatay. Hello, mga tatay! Shared responsibility. Ang pera mo, dapat alam ni Mrs. yan. Ang mga nanay, pera nyo ay... Tigas na mga nanay natin na pera lang daw nila. Batid-hati kayo. Walang lihiman. Oy, yung mga naglilihim pa, tinatago. Huwag niyong itago yan, huwag niyong iipit sa mga libro, huwag niyong iipit sa ano. Dapat ang alam ng asawa mo yung ATM mo. Yung password ng ATM mo, dapat alam yan. Bakit ba? Pastor, yung asawa ko bigla na lang may mga transaction sa GCash, bigla nagsisend ng ganito, hindi mo alam saan napupunta. Ikaw naman ang tatay, yung asawa ko kasi pastor, puro shopping. Kaskas ng kaskas. Ganun na. Pag-usapan nyo na maigi yan. Huwag yan sana ang magiging ikaka-backslide nyo, ha? Mababaw na dahilan yan. Na-backslide yung mag-asawa dahil sa parcel. Grabe. Na-backslide dahil sa shopping. Pangit, di ba? Pares kayo, one flesh na kayo eh. Ano ba sabi ng Panginoon? What God has joined together, let no man put asunder. Amen ba mga tatay? Amen. When we live with integrity, we become salt and light. Tanungin ko kayo, pwede nyo bang sabihin ito? Am I tolerating small corrupt practices in my life?
Ulitin natin ha. Am I tolerating small corrupt practices in my life? May tinotolerate ba ako na? Yung pinapractice ko araw-araw na small corrupt. Pag na-practices mo kasi yan, lumalaki yan, di ba? In a world where everything is doing it, will you stand for integrity? Will you choose short-term gain or eternal reward? Church, remember this. We don't fight corruption by pointing fingers only. Hindi ganyan. Si Satanas hindi nadadala sa pataas-taas mo ng kamay. Pero pagdating sa school, basura ang ugali mo. Hindi nadadala si Satanas na pa-amen-amen mo. Pa-alive-alive mo. Pero pagdating sa trabaho, iba ang ugali mo. Tinatawanan ka lang ng Diablo dyan. Kahit pag revival service, tatawanan ka ng Diablo. Kasi pagdating ng kinabukasan, Monday, balik ka na ulit sa ginagawa mo. The devil is laughing at you. We fight corruption by standing with ours. And last but not the least, shall we all stand, mga kapatid? Let us not be conformed to this corrupt world. Let us be transformed by God's Spirit, living lives of honesty, purity, and integrity. Because when we stand pure in a corrupt world, we become the living testimony of God's truth. Hallelujah. Huwag tayo maging katulad ni Gehazi, mga kapatid. Huwag tayo maging kagaya ng mga anak ni Eli. Church, stand pure. Manatili ka. Kumapit ka sa mga pangako ng Panginoon. Kakaunti na lang ang oras. Kakaunti na lang ang panahon. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Come on, let us come to the altar. Hallelujah.